DME. Ang ganda Montag. Sayang naman kung magiging katulong ka. Kung hindi ako magiging katulong, paano kita makikilala? Mahal-mahal. Sant, hinayang ka sa akin. Siya ang unang nanukso sa akin. Lumabas ka sa bahay na ito. Ako ang dalaga. Ang cute-cute mo. Ay mahal ay. Songchi. Lahat. Ito ang kapalit sa ginawa mo sa 3 anak. Ito pa lang ang simula. Tayo'y makipagkasundo, Sujin. Ikaw ay maghihiganti para sa iyong anak, ako ay kukuha ng aking mana. Paano mo nalaman na ako si Sujin? Dahil naririnig ko ang iyong iniisip. Kalahating taon na ang nakalipas, nasira ang aking sasakyan. Parang sira ang preno. Ayan, ingat. Ay. Ang aking ina ay namatay kaagad at ako ay naging lumpo. Ginoo, ang katulong na ito ay magaling sa acupuncture. Sabi ng dalaga, makakatulong ito sa iyong paa. Magandang araw po, Ginoo. Lumabas ka. Vefu, walang kwentang galit. Ano ang sinasabi mo? Ginoo, walang nagsasalita. Ang lumpong Ginoo na ito, huwag mong abalahin ang aking trabaho. May lakas ng loob ka pang ulitin. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Isang katulong, bagong dating pa lang ay pinagalit na si Ayan. 3 taon na, sa wakas nakita na kita. Ang aking dating asawa. Upang makarating sa bahay ng Su at makapaghiganti sa iyo. Binago ko ang aking itsura. Tinanggal ko ang lahat ng ugali na kasama mo. Paghiganti sa dating asawa. DME ano ba, bilisan Montag. Humingi ng tawad sa Ginoo at sa manugang. Paumanhin manugang. Songchi ay Songchi. Hindi mo mababago ang ugali mong palamunin. Upang makapaghiganti para kay Millie. Kaya kong tiisin ako si Sujin. Walang pala siya ay si Sujin. Sino si Millie? Ayan, huwag ka munang magalit. Kung hindi mo gusto ito, papalitan ko agad. Pasensya na po, Ginoo. Nagkamali po si Daini. Pasensya na po, young master. 3 taon akong naghintay kung palayasin talaga ako. Mawawala ng saysay ang plano ko. Sana ako'y pahintulutan ng lumpong ito. Zangma. Ano pang hinihintay Montag? Dalhin mo na siya. Hindi kailangan kong manatili. Ang dating asawa ko ay isang walang kwentang tao. Para sa pera, kaya niyang ipagbili ang sariling asawa. Boss Tzu, narito na po ang tao. Binigyan niya ako ng pampatulog at dinala sa isang hotel. Naglingkod kay Boss Tzu ng isang gabi. Ganito lang kaliit? Ano ba ang silbay mo? Songchi, tao ka pa ba? Ako si Songchi, Anna Student NG 985. Kung hindi dahil sa'yo, sa iyong malas, paano ako kikita ng 6,000 lang? Para makipaghiwalay, tinrack ko siya ng 3 buwan. Sa wakas ay may nakitang pagkakataon. Sujin, mukhang minamalit kita, Matagal mo na akong minamanmanan? Katulong, receptionist, bar girl, Songchi. Hindi ka talaga mapili.
Nga pala, yung pinakahuli. Mukhang anak ng Xu Group. Ano ba talaga ang gusto mo? Basta't umalis ka ng walang dala. Quits na tayo. May asawa ka na, nanliligaw pa sa mayamang matanda. Walang hiya ka. Ang anak ng Xu Group na si Xujiahe, may hiya pa. Ikaw na babae. Kung hindi ka makikipaghiwalay, ipapakalat ko ang lahat ng ito. Sige. Alis ako ng walang dala, nasisiyahan ka na? Sujin. Magdudusa ka sa iyong katalinuhan. Nagising ka na rin. Nasaan ang anak ko? Pumanaw na po ang iyong anak. Ang anak ko. Millie, Si Iyar Huang din, nahanap kayo sa bundok habang nag-alay. Sayang, huli na ang lahat. Napansin kong malubha ang mga sugat mo at ng bata. Ikaw lang ang naisalba namin. Ang iyong anak na babae. Grabe ang paso mo. Kailangan mong magpa-plastic surgery. Songchi, nakaligtas ako. Sa hinaharap, hintayin mo ang aking paghihiganti, Ginoo. Wala talaga akong ginawang masama sa inyo, young master. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Pakiusap, lalaki, ganito ka pa rin. Hindi makatarungan. Ang galing talagang umarte ng babaeng ito. Ayan. Bakit hindi natin ito palampasin? Ako na ang humihingi ng awa para sa kanya. Dahil sa'yo. Manatili ka na. Gusto kong makita kung anong mga kalokohan ang kayang gawin ng babaeng ito. Salamat, young master. Daimi, bilisan mo at kunin mo ang gamot para kay Young Master. Ang bango. Gusto mo? Lahat ng ito ay para sa iyo. Gagawin kitang miserable. Lalong kawili-wili ang pamilyang ito. Ayan. Gumiti ka kanina? Hindi bayaw. May problema ba? Ah, may problema sa kumpanya. Sabihin Montag. Mahirap talaga ang pinagdaanan ng kapatid mong si Jai. Lahat ng ginawa niya ay para sa Tsu Corporation. Lahat ay para sa iyo. Hindi ko alam kung anong panibagong kalokohan ang gagawin ng ate natin. Ang batang ito, paano siya makakalaban sa lalaking si Songchi? Nakikinig siya ng kalihim. Hindi ordinaryo ang babaeng ito. Alam mo naman, kahit bayaw mo ako ay isang napangasawa lang sa pamilya ninyo. May mga bagay na mahirap talagang sabihin. Ayan, hindi ba? Lahat ng ginagawa ko ay para sa kapakanan ng pamilya Su. Ang lalaking si Songchi. Gagawin ang lahat para sa pera. Ang panganay na anak ng pamilya Xu ay hindi rin madaling pasayahin. Sige na, bayaw, ano ang nangyari sa kumpanya? Daimi, may patakaran ang ate mo. Bawal makinig ang mga katulong. Alam ko na. Kasi naman ang ate mo, yung mga matatandang empleyado sa kumpanya, sabi dapat ikaw ang pumirma. Hindi ba miyembro ng pamilya Tsu ang ate mo? Sinusunod lang nila ang patakaran. Ibigay mo sa akin. Tingnan mo ang eksitado nitong si Song. Batang amo, magiging biktima ka ng panlilinlang. Anong nangyari, Ayan? Parang talagang excited siya. Naghihintay pa ang ate mo na pirmahan mo. Bayaw, hindi pa gaanong matagal ang ate mo. Walang silbi ang pirma lang. Unang makipag-video conference ako sa kanila. Makipag-video conference. Sige. Alis na muna ako. Ay sorry. Okay lang. Bigla akong lumabas. Gino, baka gusto mong tanggalin. Lalabhan ko para sa iyo. Huvak na. Magpapalit na lang ako. Sige, nagbago pa ang lalaking ito ngayon. Zandali. Talaga. Ano pa ang gusto mong ipagawa, Ginoo?
Pumunta ka at magpalit para sa akin. Gino. Ang ganda ng katawan mo. Hindi rin masama ang katawan mo. Puno ng taba, puno ng kasamaan. Gino. Itago mo ang mga balak mo. Hindi ako ang iniisip mong tao. 30 anyos na ang dalaga, ikaw 20 anyos pa lang. Gusto mo ba talaga ang matandang babaeng iyon? Tandaan mo ang iyong katayuan, kung hindi, palalayasin kita. Gino. Hindi ko pa alam kung anong klaseng tao ka. Ang galing mong magkunwari. Sa bahay na ito, ang Ginoo ang tunay na lalaki, kahabag-habag si Daimi. Gusto ko lang ng konting suporta. Hindi ako naniniwala. Makatiis ka. Ayusin mo ang isang bagay para sa akin. Mahal. Hindi lang hindi pumirma si Ayan, pinalakas pa niya ang sistema. Paano mo ito ginawa? Tinawag ko lang siya na pumirma, wala akong sinabi. At dapat naman talaga siyang pipirma. Walang kwenta. Babalik ako na ang bahala. Mrs. Malis ka. Mahal. Anong tinititigan Montag? Tsujiahe, talaga namang tapat ako sa'yo. Isinisisi mo sa akin ang lahat, nakakainis. Ito yung dessert na kinakain araw-araw ng Mr. No. Isang napangasawang lalaki, ang dami namang arte. Zang mama. Ako na bahala. Siege. DME. Anong inilagay mo sa mangkok? Young miss, pampawala ng pagkalasing po galing kay isang mama. Kaming mga alila, laging may ganitong gamot. Balita ko na lasing na naman ang mister. Yung lalaking yun, wala namang alam kundi uminom. Ayoko ng mga nagmamagaling sa harap ko. Alam po ni Daimi. Hindi mo nga si Daimi. Dalhin mo na agad. Mister, Ikaf pala. Bakit ka nandito? Bakit hindi ka nag-aalaga sa iyong master? Mister. Ang lalaking ito. Nagsisimula pa lang ang masayang bahagi. Mrs. Song. Ganito ka na ba kahayok? Bakit hindi ka na lang magbenta? Mahal, nalasing lang ako, nagkakamali ako. Lumayo ka, lalaki. Sinta, nagkamali lang ako, huwag kang magalit. Patawarin mo na ako ngayon, pakiusa. Mahal, Lalaki. Masakit ba, Songchi? Dapat mong matikman ang sarili mong gamot. Magaling ang paggamit mo ng ibang kamay. Siguro, pwede kong isipang makipagtulungan sa kanya. mahal ka o. Zang mama, ang ingay kagabi.
Ayos na naman. Magdamag nagmakaawa, may mga pangako at sumpa. Ayun, balik ligawan na naman. Balik-ligawan nga ba? Kapag nasira ang tiwala, mahirap nang maibalik. DME. Ano po ang kailangan ninyo, Ginoo? Ano ba talaga ang ibinigay mo sa akin kagabi? Matamis na panghimagas. Ah. Panghimagas lang ba talaga? Sinabi po ni Zang manalagyan ko ng pampawala ng lasing. Talaga? Pero hindi naman sinabi ni Sangma na bigyan mo ang Ginoo ng pampawala ng lasing. Zangma. Binibini, Ginoo. Nako, baka may napansin na itong lalaki. Sana hindi masabi ni Zang Ma. Hindi ko sinabihan na bigyan mo ng pampawala ng lasing ang Ginoo. Sinabi ko na, huwag kang maglaro sa harap ko. Sabihin mo, ano ba talaga ang ibinigay mo sa akin? Wala po talaga, binibini, Ginoo. Daimi, sabihin mo, ano ang ibinigay mo sa Ginoo? Opo, opo. Ako po ang nag-utos kay Daimi na bigyan ng pampawala ng lasing ang kuya. Itong lumpo. Bakit mo ako tinulungan? Bakit lumpo pa rin ang tawag mo sa akin? Ate, kuya. Ako ang nag-utos kay Daimi na bigyan ng pampawala ng lasing ang kuya. Pero hindi naman nakatulong para hindi kayo mag-away. Kuya, sana huwag ka na masyadong uminom. Naku, ayan. Huwag nating ipagkalat ang kahihiyan ng pamilya. Daimi, nasaan ang almusal ko? Pasensya na po, Ginoo. Bilis, dalhan mo ulit ang almusal ang Ginoo. Opo. At ayan, huwag ka masyadong gumalaw. Sinabi ng doktor na magpahinga ka. Kung alam niya, nabinigyan ko talaga ng pampatulog si Songchi. Tatanggapin pa kaya niya ako? Dalhin mo na lang ang almusal sa kwarto ko. Opo. Ang tapang mo talaga. Ginoo. Salamat sa pagtulong mo kanina. Pero hindi ko alam kung ano ang motibo niya. Buti naman at may konsensya ka. Pero nagdududa pa rin sa akin. Ayan, pwede mo ba akong pahiram ng 2 milyon? Kulang po kasi ang pondo ka o. Ano ng pondo ng pera? Utang sa sugal lang pala. Walang pera para bayaran ang utang sa sugal. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Ang babaeng ito, lalong tumatapang. Pero kilala niya ng mabuti si Songchi. Bilisan Montag, regalo kay Mrs. Yang Ito. Bigla na lang nawala. Kung kayong mga dalagita ay magnanakaw. Tingnan niyo, babalatan ka o kayo, si Mrs. Sang. Ilang taon na tayo sa pamilya Tsu, hindi pa nangyari. Ganitong bagay, napakamahal ng gamit na ito. Siguradong makukulong. Ang mga katulong ay hindi maglalakas loob, baka may ibang may lakas ng loob. Pinaghihinalaan mo ako? Pag nawala ang gamit, lahat maliban sa may-ari ay may duda. Hindi ako may-ari ng bahay na ito. Hindi ko sinasabing ganun, napakamahal lang talaga ng gamit. Mas mabuti pang magpakita tayo ng katapatan para mapatunayan natin. Handa kaming lahat. Miss, walang kinalaman ang mga katulong dito. Ako ba may kinalaman? Kung hindi takot ang mister, bakit hindi niya buksan ang bulsa niya? Inapimuntag ang pagkatao ka o. Tama na. Ang regalo kay MRS Yang ang importante. Anong masama kung bubuksan mo ang bulsa mo? Kung lalabas ang pulseras, kahit hindi ko kinuha, sasabihin nila na ako. Anong gagawin?
Bakit? Kinakabahan ang mister. Pasensya na. Regalo kay Empress Yang. Ako ang kumuha. KMI, ano ang sinasabi mo, Tak? Ako talaga ang kumuha. Nagnakaw ka pala. Nakakahiya sa aming mga katulong. Pasensya na, nasugatan ang kamay ko. Nadumihan ko ang kahon kaya dinala ko para linisin. Ang tanga mo, Tak. Sana itong paghamak mo sa akin. Hindi na maulit. Pasensya na, mister. Pasensya na lang tapos? Kung maulit PA. Layas ka. Salamat, miss. Pasensya na. Ako ang kumuha ng regalo kay Empress Yang. Ang pagkakaibigan ng tao ay nagsisimula sa mga lihim na pinagsasaluhan. Simula ngayon. Ituturing ni Songchi ako bilang kanyang tanging kaalyado sa bahay na ito. Siyempre, hindi pa ito sapat. Gino, Huwag kang gagalaw. Okay na. salamat po, Ginoo. Ilang araw pa lang dito. Ay nagpakita na ng kahinaan. Nakilala niya ako. Zino ka talaga? Bakit mo ako sinadya nilapitan? Hindi pwede, binago ko na lahat ng mga nakagawian ko. Wala ako. Magsalita ka. Ginoo, ano ba ang sinasabi mo? Noong una, sinabi mong gusto mo ako. Kahapon, sinadya mo pa akong iligtas. Sa ganito kabilis na panahon, ano ba talaga ang nakita mo sa akin? Wala akong ganoon. Hindi ko nakakilala ang sarili ko. Paano niya ako nakilala? Ayaw mong magsalita? Sige, bukas sasabihin ko sa amo, paalisin ka niya. Ginoo, sasabihin ko. Dahil dati kang tumulong sa akin. Sabi mo ikaw yung bata na noon namin ni Sujin, ay iniligtas na hindi sinasadya. Nalaman kong namatay na si Sujin. Kaya naisip ko, kailangan kong tumanong ng utang na loob sa iyo. Huwag na natin pag-usapan ito. Hindi ko kailangan ng kabayaran mo. Patuloy kitang mamahalin. Sa harap ng taong minsan mong tinulungan, laging naiisip ng tao na sila ay napakadakila. Ang kanya ngayon ay nangangailangan ng ganitong uri ng pagsamba. Nahuli na ang isda. Ang babaeng ito hindi ordinaryo. Napakabilis niyang nakamit ang layunin. Ayan. Mukhang maayos naman ang kalagayan mo. Mukhang maayos ang pag-alaga ni Damie. Salamat sa papuri, amo. Ayan. 6 na buwan nang nakalipas ang aksidente. Dapat kang lumabas ng madalas. Aksidente. Hindi kaya. May kinalaman ito kay Xudyahe. Ikaw na babae, ano ba ang pinagsasasabi mo? Nag-alala lang ako sa'yo. Drama ng mayayaman. Ganyan naman lagi ang istorya. Ate, hindi ikaw ang sinasabi ko. Ayan. Ete, may usapin ako tungkol sa kumpanya. Si Xudyahe, bigla-bigla na lang nagiging baliw. Walang patutunguhan ang pakikipag-away kay Xudyahe. Lalo na't kasama pa si Songchi, ang cute-cute. Kain. Ang init ng ulo. Hindi ka muna papasok sa trabaho. Bantayan mo siya, pati yung katulong. Ziga. Pag nabanggit ang aksidente at nanay, biglang nagiging mainit ang ulo. Baka may nalaman na? Binata. May itatanong ako sa'yo. Si Daimi, sunod-sunuran sa'yo. Kamusta si Ginoo? May kakaiba ba sa kanya? Pareho pa rin. Kung may makita ka, sabihin mo agad sa akin. Paano mo ako pasasalamatan?
Maami akong paraan. Hintayin mo ang balita ko. Talagang demonya. Pinagmamasdan ko si Xujiahe para kay Songchi. Ano ibig sabihin nito? Kung tutuusin nung nangyari ang aksidente, ay panahon na nakikipag-flirt si Songchi kay Xujiahe. Ang mga bagay sa kumpanya, naipasa na kay Xujiahe. Hindi kaya si Xujiahe ang may gawa ng aksidente? Bantayan mo ang pinto, huwag mong papapasukin ang kahit sino ngayong hapon. Opo. Gusto kong imbestigahan mo ang isang bagay. Alas negatibo 5 na. Ginoo, sa kwarto na lang ba ang hapunan? Ginoo, baka may nangyari na sa kanya. Binata! Binata! Ginoo. Pasok, huwag mong istorbohin ang iba. Sige po, Ginoo. Peke ang report ng aksidente sa tingin ko. Hindi ito aksidente. May problema talaga siya. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kanino man ang nangyari ngayon. Sige po, Ginoo. Tama si Songchi. Pero bakit ko sasabihin kay Songchi ang totoo? Tama nga ang hula ng babaeng ito. Ayusin na natin. Kawawang pag-aagawan sa mayamang pamilya. Isang lang talaga ang gwapo at mayaman. Nasayang lang. Sayang talaga. Ano naman ang masasabi mo sa atin na nagplano ng aksidente para sa kapatid? Parang Battle of Swanu Gate lang. Basta mabigyan ng hustisya si Millie. Wala akong pakialam sa away ng mayayaman. Sabi mo nagmamadali siya sa trabaho? Gusto kong guluhin ang lahat. Tingnan mo ang itsura mo, parang asong nahuli sa huli. Gusto pa niyang bumangon muli. Kailangan kong magkaroon ng tagapagmana at mabilisan. Pagkatapos akong gamitin, aalis ka lang. Ese, Kapag namana ko na ang yaman, hindi kita pababayaan. seryoso ka. Siyempre naman. Pagod na ako sa harap ng matandang babaeng iyon. Sawa na ako sa kanya. Baka naman sa kanya. Ganyan ka rin magsalita, no? Sino ba ang nagpaibig sa akin? Hindi mo pa ba alam? Songchi, pinatay mo ang anak ko. Gusto mo pa ng ibang anak? Hindi ko hahayaang magkaroon ka ng maraming apo. At maging masaya sa yaman. Mahal, ang ganda Montag ngayon. Bakit ang lambing mo ngayon? Ang Chu ay pamilyang negosyo. Pinakamahalaga ang panganay na apo. Paarin ito sa iyo. Buti naman at alam Montag. Eh, Kahit maging multo ako, hahabulin kita. Songchi, ano ba ang problema Montag? M.E. Lee. Bakit nandito ang manika ni Millie? Iyon ay regalo ni Zhang. Manika para sa kama. Sabi nila, mas madaling magbuntis kapag palagi itong nakikita. Ano? Iniisip mo pa rin ang iyong maliit na asawa at anak? Mahal, aksidente lang iyon. Tuloy tayo. Ang malas naman. Malas. Alam mo ba kung gaano ako kahirap para mabili ito? Gusto kong maramdaman mo ang nararamdaman ko. Laging alalahanin si Millie. Ang bilis mong magbago ng ugali. Bakit? Pinatulog ka ba sa labas ng kwarto ng asawa mo? Dai M.E. Ang ganda Montag. Maging katulong. Sayang naman. Kung hindi ako nagiging katulong, paano kita makikilala? Encantada. Xiaoday, huwag ka nang mag-abala. Hindi nagagaling ang lumang sakit ko. May gamot akong alak, kukunin ko. Bakit ang tagal mong bumalik?
Nagplano ako. Para si Songchi ay lubusang kamuhian ni Tsujiahe. Pero may isang tao akong nakalimutan. Magkasundo tayo, Miss Sujin. Ha? Paano mo nalaman na ako si Sujin? Naririnig ko ang iniisip mo. Nagbibiro ka lang. Nagpapanggap na naman itong gastador. Iniisip mo, nagpapanggap na naman itong gastador. Ano ba talaga ang gusto mo? Imposible, nagkataon lang ito. Iniisip mo, imposible, nagkataon lang ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin ang sikreto mo. Dahil may pareho tayong kaaway. Hindi ba mas magandang magtulungan? Hindi na, ako na ang gaganti kay Songchi. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Songchi? Huwag kang mag-alala, nagbago na ako para sa araw na ito. Hindi niya ako makikilala. Patungkol sa lahat ng pamilyar sa kanya. Maliban na lang kung ako mismo ang magsasabi sa kanya kung sino ako. Magdudusa ka sa iyong pagka-inosente. Ang lakas ng loob mong mangakit ng lalaki ng amo ko. Lumabas ka. Tita Zhang, kukuha ako ng gamot na alak para sa iyo. Kung ayaw mong maniwala, tawagin mo ang asawa ng amo ko para patunayan. Nakaluhod pa rin ang asawa ng amo ko sa tabi ng kama. Alam mong nagloko si Songchi, pero hindi ka pa rin hiniwalayan. Gusto kong makita ang amo ko at ang asawa niya. Hindi basta-basta makikita ang amo ko. Kasalanan mo ito. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba si Songchi ay isa lang? Palamuning lalaki. Hindi ba? Maraming lalaki ang amo ko, walang interes na hindi mapuputol. Hindi makakapasok si Songchi sa pamilyang ito. Aksidente. Matalino. Kaya bukas. Tutulungan mo ako, di ba? Nakakalungkot. Hindi. Hindi mo man lang ako tinulungan. Anong klaseng pagtutulungan to? Hindi sa ayaw kitang tulungan. Kung hindi mo nga malalabanan ang mga problema mo. Anong karapatan mo para maging kaalyado ko? Baka naman. Lahat ng ito ay masasayang na lang. Imposible, hindi ako susuko. Para ipaghiganti si Millie. Ikaw na babaeng to. Bakit ka pa bumalik? Binibini, hindi ko kailanman ginulo ang asawa mo. Tunay ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal, sabi ko sa'yo na siya ang nanggulo. Paalisin mo na siya. May kakaiba ka pala. Tumahimik ka. Pero, ayoko nang may nag-ambisyon sa mga bagay na akin. Pero kailangan ako ng binibini. Kailangan kita. Pwede akong maglingkod sa binibini. Marami ang gustong tumulong sa akin. Bakit ikaw? Dahil nakakuha ako ng tiwala ng binata, kaya ko siyang bantayan. Anytime, anywhere. Paano kita mapagkakatiwalaan? Mahal ko ang lalaki mo. At hindi siya mabubuhay nang walang suporta mo. Binibini. Maniwala ka. Ang daimi ay magiging pinakamatalas mong sandata. Ang ganda ng salita mo. Pero isa man, hindi ako naniniwala. Binibini. Maliban na lang kung patunayan mo sa akin. Mahal, mahal. Nagtagumpay ako. Mas mabilis pa sa inaasahan ko. Kaalyadong sutil, puro salita lang. Nag-isip ka na naman ng masama sa akin. Anong plano mo ngayon? Kailangan kitang patunayan ng isang bagay. Anong pagtutulungan? Ako lang ang pinapasugod mo. Huwag mo akong lolokohin. Ayan, kamusta ka na? Mas okay na. Ayan. Ayan, anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng tiyan ko. Ayan, ayan. Doktor, tawagin ng doktor. Mas malaki pa ang pagiging gastador nito kaysa sa akin. Binibini, nasisiyahan ka ba sa patunay ng katapatan? Tanggang-tangga.
Sinong nag-utos sa'yo na magdesisyon ng mag-isa? Para sa ganito, madali nang maipapasa sa'yo ang ari-arian, Binibini. Ang katawan ni Ayan ay laging may kasamang medical staff. Gusto mo ba akong patayin? Binibini. Doktor, kumusta siya? Si Jitsu ay may imbalance pagkatapos ng aksidente. Hindi pa siya ganap na gumaling. Kailangan niyang magpahinga at mag-alaga ng sarili. Salamat, Doktor. Mahirap ang trabaho mo. Paano mo ito nagawa? Ginamit ko ang prinsipyo ng pagkakasundo at paglalaban ng mga pagkain. Walang makikitang anuman sa lahat ng mga instrumento. May talino kang talaga. Pwede na ba akong manatili? Ayon sa iyong kagustuhan. Kung kakainin ito ng matagal, lalong hihina ang katawan. Pwede na ba akong manatili? Ang ebidensya sa iyong kamay. Sapat ba para patunayan na siya ang may gawa ng aksidente? Hindi pa sapat. Paano kung sasabihin kong maaari kong pagalingin ang iyong binti? Seryoso ka? Palaka sa balon. Hindi ako palaka. Si Dr. Huang na nag-plastic surgery sa akin ay isang kilalang doktor. Pero makakauwi lang siya pagkatapos ng 6 na buwan. Baka may paraan siya. Tulungan mo akong makuha ang posisyon. Tutulungan kitang maghiganti. At kung hindi mo makontrol ang iniisip, huwag mo nang isipin. Baka sakali. Marinig ko ang mga bagay na hindi ko dapat marinig. Baby, Mahal, subukan natin ulit. bigyan kita ng 6 na buwan. Kailangan mong magbuntis. 6 na buwan? 40 taong gulang na siya. Madali lang bang magbuntis? Huminahon ka, huminahon. Dagdagan mo ang bitamina. Para maputi ang bata. Ngayon, kapag nakikita ko ang matandang mukha niya, wala akong nararamdaman. Sige, subukan mo. Kahit anong pagsisikap mo, wala ring mangyayari. Uminom ka, uminom ka. Hindi ka na magkakaanak habang buhay. Mahal, naisip mo na bang magsimula ng sarili mong negosyo? Paano kung matagal nang hindi makakabuntis ang Binibini? Hindi ba tayo mawawala ng lahat? Hindi mangyayari yun. May hawak akong sikreto niya, huwag kang mag-alala. Talaga nga. Habang inaayos ko ang mga dokumento ng binata, may nakita akong konting business secret. Talaga? Sa totoo lang. Mahal, magaling ka naman. Bakit ka palaging nagtitiis? Sa tingin mo, mahuhuli siya. Noong nakaraan, sobrang yabang ni Songchi. Pero ngayon parang mas maingat na siya. Kaya dagdagan pa natin ng apoy. Kumain ka, Pia. Binibini. Sabi ng binata, kakain na lang siya sa kwarto. Binibini, nagkakamali ka, wala akong ginawa. Lalaki at babae. Nagdalantaw pa siya. Mahal, wala akong ginawa. Zang mama. Binibini. Dalhin mo siya rito. Mahal, Ginoo, tulungan mo ako, Ginoo. Talagang wala akong ginawa, Binibini. Alam mong naghahanda ako para magbuntis, tapos nagdalantaw ka pa sa asawa ko. Sino ba ang gusto mong suklian? tama na. Natatakot ako na hindi ako tutulungan ni Songchi. Ito lang ang paraan para maipakita niya. Ang kanyang pagkalalaki. Sigurado ka ba? Dapat ba akong maniwala sa kanya? Huwag kang mag-alinlangan. Ikaw lang ang aking kakampi. Tumabi ka. Jiahe, asawa ako na pumasok sa pamilya ninyo. Pero hindi mo naman dapat ako, basta-bastang pinagbibintangan. Ngayon, para sa kanya, sasagutin mo ako? Sinusumpa ko, hindi ko siya hinawakan. Binibini. Talagang hindi siya buntis. Jiahi,
Bilang kakampi, huwag kang masyadong mapaghinala. May itinatago palang magandang proyekto si Tsujiai. Lahat ng pag-asa ko nasa iyo na. Tama ka. Kailangan kong mabuhay na maayos para sa sarili ko. Pag nagkapera na tayo, lilisan na tayo. Nasan siya? Nakakainis, sira ang mood. Tandaan mong uminom. Isang proyekto lang, ganito kalaki ang kinikita sa isang buwan. Mahal, ang galing mo talaga sa investments. Lalaki, huwag mo akong hawakan, nakakadiri ka. Anong nangyari sa iyo? IOMO. Paano naman nangyari yun? Panahon na. Maging akin ka. Ano gagawin ko? Nakakadiri. Natakot ako. Siguro yung maliit na yun uli. Araw-araw ganyan. Ay may daga. Takot na takot ako sa daga. Lalaki gusto pa akong hawakan. Walang kwenta. Mahal hindi ka o na ulitin. Isang babay. Kahit katawan mo hindi ibibigay, paano ibibigay ang puso? Paano ako maniniwala? Siya ay atin. Basta walang anak na lalabas, hatiin ang mana. Sie DMI, Kunin Montag. Salamat mahal. Kumita na siya ng malaki, kailan kaya? Siya mabibigo. Pinakamatakaw ang tao, nakatanggap siya ng malaking pera. Lalo lang lalaki ang ulo. Gaano pa katagal? Pinakamatagal 3 buwan. Sige, hintayin natin ang 3 buwan. 1,000,000, makakabili tayo ng bahay. Ang galing mo, mahal. Ayos na yan. Paano ko ito lalusutan? Songchi. Naglakas loob kang lagyan ako ng gamot. Mahal. Kung ayaw mo sa akin, paano ako mapapanatag? Huwag kang lalapit, Songchi, huwag kang lalapit. Songchi, huwag mo akong hawakan. Malas ka, babatukan kitan gayon. Songchi, huwag mo akong hawakan. Mabuti ka na lang tiwala ka sa akin. Tatalikuran ko yung maliit na yon. Dadalhin kita. Songchi, galit ako sa iyo. Okay ka lang ba? Salamat. Ang mahinang babaeng ito, gaano kahirap? Ang kanyang pinagdaanan para sa paghihiganti, matapang niyang hinarap muli. Ang dating asawa na sumakit sa kanya. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw yung nasa hotel. 3 taon na ang nakalipas.
Hotel. Sujin, ito na ang tadhana. 3 taon na ang nakalipas, nagkakilala na tayo. Pero, pasensya na, lasing ako noon. Si Sungji. Ako yun. Pero ngayon, kusa ko itong ginawa. Talagang mapaglaro ang tadhana. Ang sakit. DME. Ako. Ikaw rin ang may gawa nito. Mahal. Mula ngayon, tayo na talaga. Tunay na magkakampi. Binigay ko na lahat sa'yo. Kailangan mong magsikap kumita. Huwag kang mag-alala. May bago akong proyekto. Kapag natapos ito, tiyak na maghihiwalay na kami. Manugang, umalis ang binata ng mag-isa. Anong gagawin? Hindi ba't pinabantayan mo siya? Ano nang gagawin natin? Ano nang magagawa ng isang lumpo? Tama ka. Hindi mo alam ang pinakadelikado. Ay ang lugar na akala mo'y pinakaligtas. Lao Zhao, ano ang ginangyari? Nilagdaan ko na ang mga ito. Bakit hindi pa naipapadala? Binibini. Labag ito sa patakaran at kailangan ko ng pirma ng general manager. Nandito na ako. Hinahanap mo pa ba ang general manager? Hindi ba't ako na ito? Malaki ang pagkakaiba ng acting general manager sa general manager. Lao Zhao. Ang ugali Montag. Hindi mo ba nakita ang nangyari kay Laoyang? Malinis ang trabaho ko. Walang konsensya. Pero ang kapatid at anak mo ay empleyado ng kumpanya namin. Wala ba silang pakialam? Huwag kang magpaligoy-ligoy. Sa totoo lang, hindi nagagaling si Jiayan. Pisikal man o isipan. Kung hindi ka lilingon sa katotohanan, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? At saka, apelido ko rin ay Chu. Sino pa ba ang makakapagmana ng malaking kumpanyang ito kundi ako? Ang malaking korporasyon na ito. Dinala ni Boss Laoyang ang kanyang mga tao para manggulo. General manager, buti na lang dumating ka sa opisina. Marami sa ating mga empleyado ang nag-alala sa iyo. Ito ang sales department, ito naman ang technical department. Binago ng iyong miss ang buong lugar na ito. Ang opisina ng iyong miss ay nasa banda roon. Puntahan natin. Hoy, ano ang ginagawa Montag? Pwede KBA dito? Ito ba ang paraan ng pamilya Xu sa pagtanggap ng bisita? Disiplinahin ko lang ang aming empleyado. Vala yun. Laoyang. Gagantihan kita. Baguhan lang siya, hindi niya alam. Zeno ito? Halika, may sasabihin ako sa'yo. Hinampas Montag ako? Isang sekretarya ka lang, pwede mong disiplinahin ang matagal ng empleyado. Hindi ba ako pwedeng magdisiplina sa'yo para kay Boss Xu? Ikaf. Hintayin Montag lang. Dinala ni Boss Xu Laoyang ang kanyang mga tao para manggulo. Laoyang. Binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Lao Zhao. Gusto mo rin bang sundan ang kanyang yapa? Gets ka una. Ilang tao ang dala niya? Isa lang. At may kapansanan pa sa paa. May kapansanan? General manager. Paano mo hindi nakilala ang general manager? Hindi mo pa siya nakikita. Ayan, bakit ka nandito? Pumunta lang ako para bisitahin ang mga kasamahan. Hindi ko inakalang ganito na ang kumpanya. Naging ganito. Ayan, pasok ka na. Ang sungit ng sekretarya mo. Ayoko nang pumasok. Tanggalin ka agad. Wag naman, Boss Xu. Alis. Ayan, kung may tanong ka, sa akin mo na lang itanong. Hindi na, wala naman akong ginagawa.
Uwi na lang ako. Ang tagal kong pinaghirapan, ang tagal. Nasira lahat ng plano dahil sa kanya. Kayong dalawa, paano niyo siya napapayag? Huwag kang mag-alala. Ang main event, nasa huli pa. May paraan ako para mawala ang tiwala kay ang master. Sabihin, Ang puhunan ng binata ngayon ay ang suporta ng mga dating empleyado. Pero para sa mga bagong empleyado, mahirap pa rin para sa binata na makuha ang respeto nila. ang ibig mong sabihin, hayaan si Ayan na magkamali. Halos 1 taon nang walang trabaho. Sino ang nakakaalam kung gaano pakakayahan ang binata sa trabaho? Ayan, talaga naman. Kung gusto mong magtrabaho, hindi ba papayag ang ete mo? Ate, kaka-recover ko lang sa katawan, hindi pa ako makakapagtrabaho ng maayos. Ayan, naniniwala ako sa'yo. Ang proyekto sa Fangcheng, ipapasa ko na sa'yo. Ate, napakalaki ng proyektong ito. Okay lang, kung may problema, ako ang bahala. Hindi ako naniniwalang. Hindi mo ito mapapalpak. Ate, pagsisisihan mo ang desisyon mo ngayon. Kumpiyansa ka ba sa proyektong ito? Wala. Wala kang ang kumpiyansa, bakit mo tinanggap? Baka naman natigok na rin ang utak mo. Huwag mo akong insultuhin, okay? Sinadya ni na hindi. Ibigay sa akin ang mahalagang datos. Paano niya ibibigay sa'yo yun? Kung gayon, nakawin. Nagsisisi talaga ako na nakipagtulungan sa'yo. Akin ka na ngayon. Huli na ang pagsisisi. Ako ang hahanap, bantayan mo sa labas. Mag-ingat ka. Talagang tanga, nagnanakaw na nga. Sinabihan pa ako mag-ingat. Pwede bang huwag mo akong insultuhin? CJ, Sige, alis na. saan kaya niya itinatago ang napaka-importanteng dokumentong ito? Sa mga susunod na araw, walang sinumang dapat lumapit. Huwag kang mag-alala, miss. Ano kaya ang nangyayari? Baka may sorpresa pa sa loob. Malapit nang dumating ang ate ko sa kwarto. Miss, wala sa kwarto ang binata at si Damie. Buksan Montag. ME? Hindi kaya nasa loob ka? Miss, hinahanap mo ba ako? Anong nangyari, ate? Wala, nasira lang ang kandado. Paano kung hindi makuha ang dokumento? Dahil dito, mas magiging alerto na siya. Ate, hindi pa ganap na gumagaling ang katawan ko. Hindi ko na lang kukunin ang proyektong iyon. Kuya, niloloko mo ba ako? Okay lang, Ayan, ang mahalaga ay gumaling ka muna. Mukhang sobra lang ang iniisip ko. Ganito ka na lang susuko. Desidido siyang ipahiya ko. Kaya mas mabuting hayaan ko siyang parang suntok sa buhangin. Tiyak na masayang masaya siya. Gusto kong pabanguhin siya at pagkatapos ay malungkot. Mukhang puno ng tiwala, pero wala namang kakayahan. Insulto na lang ako. Kuya, kanina lang ay tumakas ako mula sa balkonahe. Babayaran kita. Iutang muna, bakit ang naririnig mo lang ay ang saloobin ko? Hindi ba't sinabi ko na may utang ako sa'yo? Tama ka. Ito ang utang ko sa'yo. Kung hindi dahil kay Songji na gustong makisama sa aming pamilya, hindi mo mawawala ang lahat ng ito. Sa panahong ito, sa pamumuno ni Boss Tzu, ang performance ng kumpanya ay kitang-kita. 1 taon ng acting general manager, si Boss Tzu,
Naniniwala akong alam na ng lahat kung sino ang mas karapat-dapat. Ang sang-ayon na magpatuloy si Boss Tsu bilang General Manager. Itaas ang kamay. Ang TSUS ay family business at ang posisyon ng general manager. Ay dapat naman na kay Tsu Jae, ang kapatid ko. Tama. Pero sa kasamaang palad, naaksidente siya at hindi makalakad ng maayos. Bata pa si Boss Tsu, makakabawi din siya. 3 araw ang nakalipas, binigyan ko siya ng proyekto, pero hindi niya natapos sa loob ng 1 linggo at tumanggi. Para sa stable na pag-unlad ng TSUS Group, nagpasya ko. Napamunuan ang TSUS bilang kapalit ng kapatid ko. Kaya simula ngayon, Xiao Jiahi, Boss Tsu, ang siyang lehitimong General Manager ng TSUS. Tutol ako. Ayan, bakit ka nandito? General Manager, okay ka lang? General Manager, alam kong makakabawi ka. Kung hindi ako pupunta, hindi ko malalaman na ganito ka-agresibo. Ayan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero bilang isang may kapansanan sa paa, mahirap para sa'yo na maging general manager. Maraming hindi magiging madali. Kahit ganun, hindi mo dapat kinuha ng walang konsultasyon. Ang posisyon ng pamilya. Pero ayan, sa kalagayan mo, mahirap kang paniwalaan ng iba. Pero mas hindi ka angkop. Ayan, ang kakayahan ko ay kitang-kita ng lahat. Boss Tsu, ang laki-laki ng kumpanya ninyo, bakit nandadaya? Boss Fang, ano ba ang sinasabi Montag? Naniniwala ako sa'yo kaya ko ininvest ang Green Energy Project. Green Energy. Hindi ko rin narinig yan. Hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Boss Fang, kalmahan mo at linawin mo ang sinasabi mo. Tsu Group, mag-asawang Tsu Jiae at Song Qi. Niloko ako sa Green Energy Project, nawalan ako ng lahat. Seryoso akong nagdududa kung kayang pamunuan niyong mag-asawa ang Tsu Group. Kaya niyo bang pamunuan ang Tsu Group? Ikaw ang may gawa nito. Mahal, alam mong nakamali lang ako sandali. Mahal, Isang hakbang na lang, mamanahin ko na ang Tsu Group. Dahil sa'yo, nawala ang lahat. okay lang mahal, may pagkakataon pa tayo. 80 milyong utang, ikaw na ang bahala sa buhay mo. Mahal, kung hindi mo ako tutulungan, makukulong ako. Eddie S.A. Empuano Kana. Kung hindi mo ako tutulungan, isasama kita sa problema. Kung gagawin mo, gagawin kitang miserable. Mahal, Bukas SA Civil Registry. Seryoso ako ngayon. Tsu Jiahe at Demi, kayong dalawa. Mga traitor, walang hiya. Pinalayas ninyo ako, pa sa pamilyang ito. Mahal, Umalis ka, kung magwawala ka pa sa harap ng bahay ko, tatawag ako ng pulis. DMI, mahal Montag PR in ako DIBA. Ginoo. Hindi. Ginoong Song. Ako ay katulong sa pamilya Tsu. Nakalimutan mo, ikaw ang nagbigay sa akin ng proyekto. Pero ako, hindi ko sinabing gamitin mo ang pera ng kumpanya para mag-invest. Babae, ikaw ang dahilan ng problema ko. Huwag mong kalimutan ang investment. Ikaw ang nag-utos sa akin na mag-invest. Ginoong Song. Pero hindi ko talaga sinabi na gamitin mo ang pera ng kumpanya para mag-invest. Sige, maganda. DMI, ang utang natin sa isa't isa. Dahan-dahan nating pag-usapan. Hintayin mo. Malapit ka nang mapabayaan. Mawawalan ka ng mga kaibigan at pamilya. Gaano ka sakit na 3 beses? Ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Nakita mo na ngayon. Nagdeklara na ng digmaan sa akin si Jian. Gusto kong tuluyan mong ibagsak si Tsu Jie para sa akin. Kahit anong kondisyon, ikaw ang bahala. Ang sinasabi ng binibini ay totoo. S.A. Tuto lang. Pareho tayong may kakayahang babae. Bakit pa kailangan ng lalaki? DME. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Gusto ni Daimi ang kausap na tulad mo, binibini, Prangka. Mag-usap. Gusto niyang nakawin ko ang plano mo para. Mas maganda ang paghampas sa iyo. Ano? Medyo interesado ka. Wala naman. Basta maipahamak lang si Songchi. Okay lang din sa akin ang pakikipagtulungan sa binibini. Sayang, naririnig ko ang iniisip mo. Hindi ka na magiging espiya niya. Maglalagay ako ng kondisyon, bigyan niya ako ng kaunting impormasyon. Bilang patunay ng aking paglilingkod sa iyo.
Tusok ang maliit. Kung hindi para sa pag-akit sa kanya, hindi rin magiging desperado si Songchi. Naatakehin kami ni Mili. Hindi masama ang kumuha ng kaunting interes. Pagkatapos nito, malalaman ng ate ang ating pakikipagtulungan. Hindi ako takot, ikaw ba ay takot? Hindi pa nagsisimula ang magandang palabas. May anumang kakaibang galaw ba siya kamakailan? Ito ang nakuha ko sa computer ng binata. Hindi ko alam kung may silbi. Gustong agawin ang huwasaw. Iyon ang pinakamalaking kliyente ng aming kumpanya. Binibini, hindi natin dapat hayaan na magtagumpay ang binata. Isang oras na ang nakalipas, umalis na ang binata. Ngayon, baka tapos na ang negosasyon. Makipag-ugnayan kagad kay Boss Fang. Opo. Maligayang pagdating sa aming bitag. Binibining sudyahe. Ako na ang magkukwento tungkol sa proyektong ito. Sa panahon ng pakikipagtulungan ng Party A at Party B, may ilang puntos pa na dapat bigyang pansin sa proyektong ito. Sige. Perfecto. Sana maging maayos ang proyektong ito. Boss Fang, hindi ako sang-ayon sa proyektong ito. Ano? To? May mas maganda kaming plano. Ate, kami at si Boss Fang. Tapos na ang usapan. Pag-uwi na lang natin pag-usapan to. Anong mas magandang plano? Kahit magkano ang presyo ni Tsuje, bababaan ko ng 10%. Mas sincere pala si Boss Xu. Pasensya na sa proyektong ito. Kay Boss Xu na ako pipirma. Boss Fang, hindi na to bago sa atin. Ilang beses na tayong nagtrabaho. Kuya, ituro ko sa'yo, walang permanenteng kaibigan. Permanenteng interest lang. Ate, ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Hindi galit. Pero, talagang akin yon. Ibinabalik ko lang ang sa akin. Wala akong kasalanan. Desisyon ni Papa na ipamana sa akin ang sus. Ano naman si Papa? Huwag mong banggitin si Papa. Mula nang pakasalan ni Papa ang nanay mo, palagi na lang siyang pabor sa'yo. Ngayon ko lang nasabi pagkatagal-tagal ng pagtitiis. Ako ang panganay ni Papa. Sa talento, kakayahan, at estado, mas magaling ako sa'yo. Pero dahil lalaki ka, kailangan kitang pagbigyan. Bakit? Noong buhay pa si Papa, ngayon wala na sila pareho. Hindi na kita pagbibigyan. Nahuli na ang isda. Ang tsus, lalong sisikat. Doblihin ang benta. Kuya, ipapaalam ko sa'yo na mas magaling ako sa'yo, si Tsuje. Boss Chu, masyadong mabilis ang timeline nila. Hindi maaprubahan ang pondo ng kumpanya. Kung kulang, kunin na lang ang lahat ng pera sa pangalan ko. Maliit na bagay lang to, kailangan pa bang sabihin? Opo. Sigurado ka na gagawin niya iyon? Base sa ugali ng ate ko, ayaw niyang matalo. Kapag pinilit, lalong magpupumilit yan. Hindi pa kumakalat ang balita sa loob ng Huashu Group. Hindi niya malalaman. Ilang araw pa kailangan? Sa loob ng 1 linggo, mabibiyak ang buong funding chain ng ate ko. Boss Xu, may problema. Ano? Biglang binawi ni Huasaw ang kontrata. Sabi niya, ayaw na niya ng lahat ng produkto. Ano? Sila ang lumabag. Nasaan ang penalty? Naibayad na ang penalty, pero lahat ng pondo natin nagastos na sa produksyon. Ang down payment penalty ay hindi sapat para sa kompensasyon. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Noon pa, ay kino-confirm natin yan. Sabi mo ibuhos lahat ng lakas. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Boss Xu, ano ang ginangyari? Ang mga binayad kong goods. Bakit hindi pa naaprubahan ang bayad? Hindi ka naman magluluko, no? Ito ang tamang panahon para makuha mo ang loob nila. Ang krisis na ito ay ako na ang bahala. Mga kasama, ang bayad para sa mga goods ay kumpleto nang naipadala sa inyong mga account. Songchi, Bakit nagulat ka? Miss, nagkabati na po kayo ng Mr. mo.
Hoy ate, bakit mo sinaktan ang tauhan ko? Miss, ano nang ginagawa mo? Buntes ako. Paano pwedeng mangyari yun? Lagi akong naglalagay ng contraceptive. Pinainom mo ako ng juice na may halong gamot sa loob ng ilang araw. Masaya ka, no? Huwag mong sabihing hindi mo alam. Ilang buwan na ang nakalipas, nalaman ng tauhan ko na bumili ka ng contraceptive. At si Songchi ay nanumpang hindi kanya hinawakan. Kung gayon, para kanino ang contraceptive mo? Nang malaman kong matagal na akong hindi nabubuntis, naglagay ako ng CCTV sa kusina. At doon ko nalaman ito. Ito, ang contraceptive sa kwarto mo. May paliwanag ka pa ba? Miss, ako nagsiselos lang po ako. Ayoko magbuntis ka. Miss, nagkamali po talaga ako. Ito? Paano mo ito ipapaliwanag? Hindi mo inaasahan, no? Mula na malaman namin nilalagyan mo ng contraceptive. Naglagay na kami ng CCTV sa study room at kwarto. Akala mo pinaglalaruan mo lang kami. Ika-frin naman. Nagpapanggap ka sa aming dalawa. Kung nagtagumpay ang plano mo. Sa tingin ko ngayon ay bangkarote na si Giai. At pinatalsik na sa Tsu Corporation. Young Master. Kapatid, hindi mo ako kayang talunin. At ikaw, bukas, umalis ka na. Tara na. Oy, Mal. Pasensya na, ako ang nagkamali kaya nasira ang plano. Hindi. Ako ang nagpakampante. Mas malala pa pala si ate kaysa sa inakala ko. Nakakatakot talaga. Dai ME. Hindi mo inaasahan, no? Isang buwan pa lang. Nagbago na ang sitwasyon. Huwag kang magmadali. Sino ang nakakaalam kung paano pa mag-ikot ang panahon? Hindi mo pa rin ba iwan ang pag-asa sa kanya? Ayan, kung gusto mo lang. Magiging mabuting kapatid kita habang buhay. Ngayon, talagang walang-wala na siya sa pamilyang ito. Alis ka na, ni hindi man lang siya nagsalita para sa'yo. Hindi ka ba nagsisisi na nasa maling panig ka? Kahit pilay ang binata, mas magaling pa rin siya kaysa sayo. Bawat araw na pakikisama ko sayo, isang palamuning lalaki. Nandidiri talaga ako. Sant. Mahal, makingat ka. Wala ka bang sasabihin sa akin? Wala. Walang kwentang lumpo. Bago umalis, hindi mo pa ako nakalimutang insultuhin. Huwag kang magyabang balang araw. Babalik din ako. Ang matagumpay na pagtatapos ng proyektong ito ay dahil sa pagsisikap ng lahat. Naniniwala ako na sa pamumuno ni Boss Tsu, lalo pang gaganda ang Tsu Corporation. Talagang magagaling at bata pa sina Boss Tsu at ang kanyang asawa. Tunay na magkatugma. Mili-mili, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko kayang ipaghiganti ka. Ganito na lang ba ang pag-give up mo? Naipalayas na nga ako. Ano pa ba ang magagawa ko? Kung hindi tayo mananalo sa patago, harapin na lang natin sila ng diretsyo. May iba ka pang paraan? Sinisiyasat kita ng palihim. Hindi ko akalain na may ganyan kang mataas na pinag-aralan, isa ka palang overseas graduate. Simula bukas, bilang kinatawan ng Tsu Corporation. Taos puso kong inaanyayahan si Emma Daini. Bilang director ng aming technical department. Songchi, bakit ka bumalik? Hindi namin kinikilala ang pagiging director mo ng technical department. Ako ay tunay na miyembro ng pamilyang Tsu. Ano ka, Bea? Walang skills, walang integridad, ako. 785 top graduate. Sino pa sa inyo ang mas magaling sa teknolohiya kaysa sa akin? Isang project proposal lang. Kayang-kaya kong makakita ng 7-8 basic errors. Huwag mo nang ikahiya ang 785, ikaw. Ang aming departamento ng teknolohiya ay nahati sa 2 grupo.
Ang aming direktor ng teknolohiya. May ibang tao. Sa oras na ito, dapat ay dumating na. Ipakilala ko. Ito ang aming bagong direktor ng teknolohiya. Kumusta kayong lahat? DME. Ang tagal nating hindi nagkita, Director Song. Songchi, bakit kan gumiti? Ksuyi ahe. Kahit na wala ka ng ibang tao, hindi mo pwedeng gawing direktor ng teknolohiya ang isang katulong. Ano ba ang alam niya? Maghain ng tsa. Director Song, bakit ka ngumiti? Graduate ako ng bachelor sa 985. Nag-aral sa abroad, master's degree sa parehong major. At sa pagkakaalam ko, hindi ka nga nakapagtapos ng bachelor. Songchi, akala mo ba sa loob ng 3 taon? Wala akong ginawa. Nakakatawa. Si Miss Daimi ay bata pa at may kakayahan. Mas magaling kaysa sa mga umaasa lang sa koneksyon. Patunayan ko sa inyo na karapat-dapat ako. Sinasabi Montag. Paano ka naging mas mahina pa sa isang katulong? Swerte lang siya, kasal anan ka OBA. Gusto ko siyang palisin agad. Gawin mo na ngayon. Huwag kang magmadali. Isang maliit na katulong lang, palisin na. Miss, ano ang nangyayari? Bumalik na ang binata. Bumalik lang siya, ano ba? Ano ang ikinakabahala mo? Pero, dalagalan niya. Si Zhang, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ka pumunta? Ginulo mo pa ang asawa ko. Hindi pa ba sapat ang hirap na dinulot mo? Muli kong ipakilala. Ang aking nobya. Damie. Song, hindi mo talaga inaasahan. Sa ganitong maikling panahon, muling umikot ang kapalaran. Lumabas ka sa bahay ko. Ito ang bahay ni Ayan at bahay ko rin. Ikaw, ang babaeng na pangasawa parang tubig na ibinuhos. Ano pa ang ginagawa mo sa bahay ng kapatid? Ikaf. Pareho kayong napangasawa sa mayaman, Damie. Mas magaling ka kaysa sa iba. Oy, asaba. Huminahon ka. Kung gusto mo talagang mapatawad ako, ayusin mo agad ang problema. Ha? Bakit ang bilis mo namang umalis? Pasensya na. Bula ka ba? Hindi ka marunong tumingin sa dinadaanan mo. Ang boses na ito, hindi ko ito makakalimutan. Kasalanan ninyo yan, nakagalit ninyo ang maling tao. Ikaw, Aray, aray, ang sakit. Sinasaktan Montag ako. Songchi. Hinahanap mo pa ang mamamatay tao na ito. Mabuti nga, hindi ko na kailangang maghiganti ng paisa-isa. Bakit ang tagal mo? Huwag mo nang banggitin. Sa tuwing makikipag-deal ako sa'yo, laging may problema. Bigla na lang akong sinakal, hanggang ngayon masakit pa rin. Ang weird, bakit niya ako sinakal? Dito sa paligid namin nakita, mukha nga. Tao ba ng kumpanya ninyo? Mukhang pamilyar yung babae. Sa itsura, parang yung huling asawa nila na pinapatay mo. Bakit mo ba binabanggit yon? Tingnan mo, parang siya ba? DME? Imposible. Dahil may utang na loob ako kay Ginoo, pero sa'yo, isang palamunin. Araw-araw na pakitang tao. Nakakadiri talaga. Ako rin, graduate ng 985. Bachelor's degree. DME. Ano? Kasintahan mo na naman to? Sa tingin mo kamukha niya si Sujin? Parehong itsura? Pareho rin ang aura? Pareho lang ang pangangatawan. Ano? Ang trabahong ipapagawa mo sa akin? Siya? Umuwi ka muna at hintayin mo ang balita ko. Kung siya si Sujin, impossible. Wala ni isang ugali ni Sujin. Ang nakikita ko kay Damie. Pareho lang talaga ang pangangatawan. Pareho ang pangangatawan. Bitawan mo ako. Zino kayo? Bakit niyo ako sinasaktan ng walang dahilan? Ano nang sinabi sa'yo nung kanina? Aray, Zino ba kayo? Mga kaaway ba kayo?
Hiya. Nagkamali ako. Di ko na itutuloy ang trabahong to. Pwede ba? Sino nang pinapapatay niya? Anong magagawa ng lalaking yun? Wala naman siyang. Gusto lang niyang mang-api ng babae. Isara mo ang iyong bibig kung hindi. Hindi lang ito simpleng bugbog ang abutin mo. Sige. Sige. Mali ako. Mali ako. Patuloy na bantayan siya, huwag mo siyang pabayaang makatakas. Kung buhay pa si Sujin. Tiyak na may iwan siyang bakas. Sigurado ka bang patay na si Sujin noon? Tapos tinatanong mo pa ako. Hindi ko alam. Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung gugustuhin ko, magiging patayan ito sa atin. Magandang umaga. Sujin. Huwag kang makunwari, Sujin. Walang tao sa paligid. Director Song, ako ba ang tinatawag mo? Una, pumasok ka sa pamilya Subilang Yaya. Ngayon naman, pumasok ka sa kumpanya para makipagkumpetensya sa akin. Sujin, ano ba talaga ang gusto mo? Talagang hindi ko maintindihan. Sabihin mo, Tak. Songchi, nasaktan mo ako. Songchi. Ano ang gagawin mo sa akin, nobya, Daimi? Kumusta ka? Sabi ng kuya mo, ako raw si Sujin. Sino ba si Sujin? Parang galit at takot siya kay Sujin. Hindi ako naniniwalang hindi ko mahuhuli ang iyong pagkakamali. Hindi kaya may nalaman siya tungkol sa'yo? Kung may ebidensya siya, hindi nga ako susubukan ng ganito. Huwag kang mag-alala, nobya kita ngayon, wala siyang ebidensya. Hindi siya magagawa ng kahit ano. Bumalik na si Ethy Huang, malulunasan na ang iyong paa. Professor Huang, Kuya Kai, ang tagal natin hindi nagkita. Hindi ko akalain na ikaw pala ang tinutukoy ni Daimi. magkakilala kayo. Tayo na lang. Bakit? Isang mayamang dalaga. Isang mahirap na lalaki mula sa liblib na lugar. Sa tingin mo, bagay ka ba sa akin? Pinipilit ka, Bea? Walang pumipilit sa akin. Gusto kita. Pero mas gusto ko ang kayamanan at katanyagan. Ano ang maibibigay mo sa akin? Ikaw ang unang nagustuhan ni Sujahe. Hindi ko akalain na ganito siya kasama. Pati pamilya niya sinaktan. Halika, tingnan ko ang iyong paa. Kuya Kai. Ang binti ko. May pag-asa pa bang gumaling? Maamin ang ginawang rehab si Daimi. Pero para tuluyang gumaling, kailangan mo pang dumaan sa masakit na therapy. Kuya Kai. Kakayanin ko. Basta lang gumaling ako. Kapag gumaling na ang binti mo, wala nang laban si Sujahe. Kahit kailan. Kaya ngayon, kailangan mong sumunod sa therapy ko araw-araw. Hanggang sa gumaling ka. CJ. Ang sulat na ito. Iba. Pero ang markang ito, tama. Pwede mong baguhin ang lahat. Pero ang pinakamaliit mong ugali, hindi mo mababago. Zia. Ay si Sujin. Sino ka? Bitawan mo ako. Daimi. Huwag kang kikilos. Ikaw, HMP. Hindi ko akalain na wala ka palang ganang umalis. hindi ba na-verify mo na? Hindi talaga ako ang dating asawa ni Songchi. HMP. Kumusta ka, Sujin? Songchi, ano ang balak mo? Sabi ko na hindi ako si Sujin. Sujin, aminado akong matalino ka. Binago mo lahat ng nakasanayan kong ugali mo. Pati ang itsura mo. Pero huwag mong kalimutan, ilang taon tayong mag-asawa. Ang pinakamaliit mong ugali. Nahuli ka o rin. Eh ano naman? Ay report mo ba ako? I-report mo na ang taong pinatay mo dati, muling nabuhay. Inamin mo rin sa wakas. Sa puntong ito, wala na akong takot na aminin. Songchi, 3 taon na, oras na para. Bayaran mo ang ginawa mo. Naghihintay sa iyo ang anak natin sa ibaba. Huwag kang mag-alala. Ipapadala kita sa kanya agad para makita mo si Millie. Sasabihin ko sa iyo, Songchi. Ngayon, hindi na tulad ng dati. Ako ang pangatlo, hindi ka pababayaan ni Sujahe. Di tignan natin. Hintayin natin ang mangyayari. Songchi, saan mo ako dadalhin? Isang bodega. Gusto niyang ulitin ang trahedya noon. Eh ikaw, noon, sabi mo, para sa akin. Ngayon, MS? Su. Noon wala akong magawa. Ngayon, hindi na ako makakabalik. Ayoko pang mamatay. kung sasabihin ko, tulungan mo akong isumbong si Songchi. Ipaglalaban ko ang pagbabawas ng sentensya mo. MS. Su. Yang sinasabi Montag. Pang bata lang yan.
Ano nangyayari? Ano ba? Parang ayaw sumunod ng kotse. Gayon. Tatapusin ko na talaga to. Ano ba yan? Huwag ka nang mag-alala. Naloko tayo ni Songchi. Ano ibig mong sabihin? Dapat naisip ko na to. Ito, gava-gava niya tu. Maging ako man o ikaw. Peligro tayo kay Songchi. MS? Su. Pasensya na, ako ang may kasalanan. Hindi ko talaga alam. Lahat ng ito kasalanan ni Songchi. Drei. Zwei. Eins. Hahaha. Songchi, Bakit ka nandito? bakit mo naisip na maulit ng maulit? Ang pagbagsak namin sa iisang bitad. Paano makakaligtas kapag sira ang preno? Libo-libong beses na naming pinag-aralan. Gusto mo pang tumakbo? Ang pagkamatay ng anak ko. Ang pagbabago ko, lahat. Babayaran ninyong mag-asawa. Tumawag na ako ng pulis, malapit na sila. Siege. Huwag kayong gagalaw. Aray. Huwag. Songchi, ano ginagawa mo? Huwag ninyong sasaktan si Jiahe at ang bata. Ngayon mo lang naisip ang bata. Hindi ba anak mo rin si Millie? Hindi ko sinasadya na patayin si Millie. Ayo ang may kasalanan. Ayo ang humahad lang sa akin. Dahil sa inyo, hindi ako pinapapasok ni Jiahe. Alam mo ba kung gaano karaming bagay ang ginawa ko para kay Jiahe? Hindi ninyo ako pinapansin. Hindi na kailanman magiging kami ni Jiahe. Ngayon, isasama ko kayong lahat sa akin. Ang lakas pa ng loob mong magsalita. M.E. Lee. Makikita ko na si Millie. Zabay tayo. Okay lang. Jayan, gumaling ka na. Gumaling na ako. Hindi ito totu. Hindi pwede. Damie. Ako si Jiahe. Nawawala si Damie. Hanapin niyo siya agad. Simula nang malaman ko ang ginawa niyo. Pinaghahandaan ko na ito. Ngayon na ang araw na ito. Anong gagawin natin kay Jiahe? Anong mangyayari sa anak ko? Tara na. Anong gagawin ninyo sa anak ko? Millie, nakikita mo ba ito? Naghiganti na ako para sa iyo, anak. Pasensya na. Ako ang may kasalanan sa inyo. Handa akong sumuko. Handa akong aminin ang lahat sa pulis. Pwede ka nang maging kampante. Presidente. Gumaling na talaga ang binti mo. Salamat kay Damie na laging kasama ko sa therapy. Kaya ako gumaling na mabilis. Kitang-kita ko ang pagkamangha ng mga hunghang na iyon. Mukhang magkakaroon ng malaking pagbabago sa Tsu Corporation. Dati, mahina ang katawan ng binata. Ngayon, ibang-iba na. Sino ang mag-akalang gagaling pa ang binti na iyon? Tayo-tayong maliliit na tao. Manahimik na lang muna tayo. Mahirap ang kalagayan ni ate, isang inang walang asawa. Nasaan si Songchi? Nasaan si Songchi? Malakas ang loob mo, ate. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Nagpakamatay si Songchi. Kayo ang pumatay sa kanya. Ate, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Gumaling ka na. Ipapakilala ko sa iyo ang doktor ko. Ikaf. Ginamot siya. Ako. May ipapahayag ako dahil gumaling na ang binti ko. Tinatanggal ko na ang pwesto ni ate bilang acting president. Yahi-yahi. Okay ka lang ba? Ate yahi. Nawala rin ang anak ni Tsujiahe. Nagpa-incense ako para sa mga bata, para kay Millie. At para sa kanyang hindi pa ipinanganak na anak. Ito es alup. Na impormasyon tungkol kay GNG, Suje na nagbayad kay Songchi. Para gumawa ng sunog at aksidente sa sasakyan. Sapat na ang ebidensya para magsampa ng kaso.
Sa mga susunod na araw, isusumit ko na ito, hintayin natin ang resulta. Sa wakas, makakaganti na tayo para kay nanay at kay Millie. Boss Xu. Dumating na si Prof. Huang. Pasok ka. Kuya Kai. Bakit ka nandito? Tungkol sa proyekto. May hihilingin ako sa'yo. Alam kong wala akong karapatan. Pero hindi ko kayang tiisin na makita si Jae sa ganitong kalagayan. Nababaliw na siya, pakiusap, patawarin mo siya. Seryoso ka ba, Kuya Kai? Hindi mo ba alam ang ginawa niya? Alam ko galit ako sa kanyang pagiging mapagpaimbabaw at taksil. Pero nang makita ko siya, naganap na bagsak. Nahahabag pa rin ako. Alam kong walang galang ito. Isang pakiusap lang. Kuya Kai, kilala kita bilang patas at walang kinikilingan. Naiintindihan kita. Pero isa lang ang masasagot ko sa'yo. Hindi pwede pumatay siya sa nanay ko kay Millie. Kung ikaw, magpapadala ka ba sa interes? Para pabayaan ang paghiganti para samahan mo? At saka, ito ay pagitan namin ni Sujahe. Lang, Pero siya ang pinakamahal kong babae sa buhay ko. Nawalan na siya ng anak, gusto mo bang? Manood lang ako habang pinaparusahan siya? Pasensya na, mukhang magkaiba na tayo ng panig. handa kami sa anumang laban at kumpleto ang aming ebidensya. Kahit si Kuya Kai ay hindi makakaimpluwensya sa hustisya. Ano nangyari kay Boss Xu? Sobrang intense. Kanina, sinamahan ko pala ba si Prof. Huang. Inanunsyo niya sa opisina na siya ang fiancé ng eldest daughter. At kukunin niya ang lahat ng negosyo ng eldest daughter. Mukhang handa siyang makipagbakbakan sa atin sa ekonomiya. Si Sujahe ay nagpasok ng lobo sa kulungan. Ngayon, ang Su Corporation ay nasa ilalim ng matinding laban. Malamang magkawatak-watak kung gusto ni Huang Kai na lunukin ang Su family. Baby Kao. Miss, mahal ka ng nanay mo. Yung master, ganito na ang kalagayan ng aming miss. Wala na siyang banta sa iyo, pakiusap, patawarin mo na siya. Ganito mo ba kalimutan ang pagkamatay ng iyong mahal sa buhay? Kasalanan lahat iyan ni Songchi. Huwag mong sabihin iyan. Si Songchi pa rin ang nag-utos niyan. Imposible iyan. Hindi ko alam kung nagpapanggap ka o talagang baliw ka. 3 tao ang pinatay mo. Gaganti ako sa pagkakataong ito. Hoy, may malaking problema. Tingnan mo agad. Ano ba itong kalat na ito? Ginagawa ni Boss Wang ang digmaan sa opinyon ng publiko. Kahit magdemanda ako para patunayan ang aking inosensya, mag-isip pa rin ng masama ang mga tao. Sasabihin nila na puro panirang-puri lang ito. Ang galing mong magpahirap ng kaluluwa. Baby Kao. Nagpapanggap kang baliw para makaligtas. Maliit ang tingin mo sa akin. Mabait. Damie, Hindi ka ba baliw? Bakit hindi ka na nagpapakabaliw? Basta maniwala ang dapat maniwala. Kung totoo man o hindi ang pagiging baliw, hindi na mahalaga. Ginawa mo na ang lahat. Hindi ka pa rin makakaganti. Aminin mo, hindi mo ako kayang talunin. Kung gayon, ang isang baliw na nagkaroon ng aksidente. Ayos lang din. Ano ba? Natatakot ka rin pala. Dahil nasabihan ka na ng masama. Eh di gawin mo na lang talaga. Ginawa ko ang lahat, nakalimutan ang pangalan. Nagbago ng anyo, hindi para makita kitang nagmamalaki sa harap ko. Daini, hindi mo kailangan sirain ang iyong kinabukasan. Dahil lang sa kanya. Kasi ano, Dai ME, tumigil ka. ang bilis ng pagdating ng tagapagtanggol mo. Dai ME. Ano ba talaga ang kailangan mo para patawarin siya? Maliban na lang kung mamatay siya. Sinadya niya yon. Parang hindi na makokontrol ang opinyon ng publiko ngayon. Gumastos ako ng pera, hindi ko hahayaan si Daini. Ay mapahiya ng paulit-ulit. Baka hindi pa rin ito sapa. Tawagin mo ang mga reporter. Ziege. Siya yung babaeng asawa ng Chu family, di ba? Naku, nakakatakot. Papatayin niya ang ate ng asawa niya. Isang maliit na katulong, umangat lang dahil sa pang-aakit. Ano ang sinasabi mo? Sinabi ko na, kaya mo gawin pero hindi mo kayang tanggapin ang sasabihin ng iba. Kung sabi ka lang ano, papatay mo ang bibig mo. Ang lakas ng loob mo. Tako kami SIO? Walang hiya ka. Binibini. Binibini, anong nangyari sa'yo? Tulong. Binibini, nagising ka na. Binibini, maligayang pagbubuntis. Kakalabas lang ng resulta. Talaga? Nasaan si Boss Su? Zayang, nagpa-interview si Boss Xu. Hindi pa niya alam ang malaking balitang ito. Napakalaking biyaya talaga. Tungkol sa mga kontrobersya ng pamilya Su, taos puso akong humingi ng paumanhin. Naabala ang lipunan. Totoo ba ang mga iyon? Meron talagang mga hidwaan sa aming pamilya. Ang iyong asawa ba ay talagang katulong? Siya ay isang napakahusay na teknikal na tauhan. Ang pagdating niya sa aming tahanan bilang katulong ay may dahilan. Kung wala siya, hindi ako makakabangon mula sa aksidente. At hindi ko makakamtan ang lakas ng loob na bawiin ang lahat ng sa akin.
Bakit niya gustong saktan si Binibining Chu? Dahil ba talaga sama na? Dahil, ang aming minamahal, ay namatay nang hindi malaman ang dahilan. Naku, unang bisis ko makakita ng taong hayagang nagsasabi ng away ng mayayaman. Na ganito kaliwanag. Napakahirap ang pinagdaanan ni Ilan Su. Napakasama ni Binibining Chu. Tinalo ng katapatan ang lahat. Binibini, Binibini, sinungaling. Lahat sila sinungaling. Nagpapanggap pa bilang tagapagligtas. Hindi pwede. Hindi ako susuko. Binibini, alagaan mo ang iyong kalusugan. Nasaan si DME? Nasaan na ang babaeng iyon na dapat sumpain? Binibini, nabalitaan kong buntis si Demi. Nasa ospital, anak ng amo. Bakit? Binibini, bakit? Hindi na ako maaring magkaanak, pero siya buntis? Bakit? Binibini, alagaan mo ang iyong kalusugan. Ang iba, hindi mahalaga. Hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Binibini, saan ka pupunta? Sasabihin ko sa kanya ang magandang balita. Sa sandaling iyon, naisip ko talagang bitawan na lang, bitawan na lang. Mabuhay na lang sa kasalukuyan. Sudyahe, baliw ka. Oo, balief ako. Wala na akong lahat. Hindi masama na isama kita sa pagbagsak ko. Boss Xu, maligayang bati. Maligayang bati. Hindi mo pa alam, buntis ang Binibini. Kanina ka lang lumabas. Hindi mo ba siya nakita? Seryoso ka? Oo. Gusto mong magpiapeng makita si Demi? Ate, ano ba ang ibig mong sabihin? Pananakot ang ibig kong sabihin. Sa loob ng kalahating oras, pumunta ka sa address na ibibigay ko. Kung hindi, hindi mo na siya muling makikita. Ayan, huwag. Sige, huwag mo siyang galawin. Ako na ang pupunta. Talagang matapat at mapagmahal. Ang ating Ayan. Noon, ako ang nasa liwanag at kayo ang nasa dilim. Ngayon, oras na para baliktarin ito. Matapat at mapagmahal si Ayan, kaso lang. May ate siyang walang puso. Kahit sa harap ng peligro, matigas pa rin ang loob. Takpan ang bibig niya. Baka bigyan pa niya ng impormasyon si Ayan. Walang mabuting hangarin si Sudyahe. Alam kong darating ka. Nasaan sila? Nasaan kayo? Akala mo ba sasabihin ko sa'yo para maligtas mo siya? Ayan, nasa kotse kami sa likod ng bodega. Nakatingin sa iyo si Sudyahe. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Nakikita mo ba ang kutsilyo sa tabi mo? Saksakin mo ang sarili mo. Huwag. Nababaliw na siya. Gusto ka lang niyang saktan. May 2 killer pa dito. Huwag mo na akong isipin. Ano ang ginagawa mo? Ayaw mong saktan ang sarili mo. Kaya ang babae mo ang sasaktan ko. Huwag. Ha ha ha. Mabuti. Napag-abuti. Nasisiyahan ka na ba? Huwag kang magmadali. Nagsisimula pa lang ito. Nakikita mo ba ang baga na iyon? Hawakan mo ito sa kamay mo. Ano bang galit o hinanakit mo para ganito mo pahirapan ang kapatid mo? Sabihin mo na lang kung gagawin mo o hindi. Kung hindi, ang munting asawa mo ay tatanggalan ulit ng isang hiwa. Jayan, naririnig mo ba ako? Tumakbo ka at humingi ng tulong. Aray! Ano ba bang trick ang meron ka? Subukan mo na lahat. Gusto kong lumuhod ka at magmano sa akin ng 100 bises habang sinasabi, ako ay isang salot. O kaya, pwede tayong maglaro ng mas nakakasabi. Siguro pwede nating hukayin ang nasa tiyan ng babaeng ito. Tingnan mo kung lalaki o babae ito. Paano mo nalaman? Kapatid kong mahal, tatanggapin mo ba ang hamon? Ayan, takbo. Hindi niya yan gagawin. Subukan Montag nga. 321. Huwag mong galawin siya. Gagawin ko ang lahat.
Huwag mo talaga siyang galawin. Ako ang salot, ako ang salot, ako ang salot, ako ang salot. Ako ang salot, ako ang salot, ako ang salot. Ang sakit mo sa ulo. May problema ka ba sa pag-iisip? Tanungin mo siya, akala mo ba gusto kong makipag-agawan sa kanya? Silang dalawa ng nanay niya ang may kasalanan. Chu Jiehe, naalala mo ba? Naalala ko lahat. 1 linggo pa lang ang nanay mo sa amin. Ipinagbili na niya ang paboritong upuan ng nanay ko noong buhay pa siya. Kahit anong pilit ko, ayaw niyang makinig. Sabi niya luma na, gusto niyang agawin ang puwesto ng nanay ko. Agawin ang tatay ko. Ako ang anak ng tunay na asawa, bakit walang naiwan na kahit anong parte sa akin ng tatay? Wala talaga. Lahat ito ay akin, kayo ang nagtulak sa akin. Kaya simula nang ako'y ipinanganak, kinamumuhian mo na ako, hahaha. Kayan gatanga kayo, ngayon niyo lang nalaman, tawa kayo. Ito na ang huling tawa mo. Sabihin mo, ano pa ang gusto mong gawin ko? Nakikita mo ba yung lubid sa tabi mo? Ito ang inihanda ko para sa'yo. Gusto kong gamitin mo, yan para wakasan ang lahat. Ayan, tumakbo ka na. Kung hindi, sasakalin ko itong babae. CJ, Bilis, bilis. Ayan, wag mo na ako intindihin, tumakbo ka na. Bilis. Yan, bumaba ka na, nakita ka o na si DMI. Paano mo nalaman na nandito kami? Yahe. Matagal mo na pala silang kasabwat. Hindi ba? Kayong lahat ay mga sinungaling. Inupat mo ba ang kondisyon ko? CJ, hulihin mo si Demi. Bigyan mo ako ng kaunting oras, ililigtas ko si Demi. Sigurado ka bang patuloy mong palalampasin ito? Yahe. Ayos ba? Maayos kami ng anak ko. Wangkai, umalis ka. Umalis ka. Huangkai, Wangkai, Wangkai. Kuya Kai, Bakit mo sila pinagtanggol? Jiahe, ayokong gumawa ka pa ng mali. hindi siya kasabwat namin. Ayoko lang na lalo kang maligaw. Siya ang pinakamahal sa'yo sa mundo. Pinakamahal ka niya sa mundo. Sayang, hindi mo siya pinahalagahan. alam mo ba kung saan kami ni Mama papunta noong aksidente? Alam mo ba kung saan kami ni Mama papunta noong aksidente? Sasabihin ko sa'yo, matagal nang may testamento si tatay. Hati ang ari-arian, pero dahil matigas ang ulo mo, ibibigay lang sa'yo pag 30 ka na. Sasabihin ko sa'yo, noong araw na yon, kukunin lang namin ni Mama ang regalo mo sa birthday mo. Kaya. Ang mga pinag-agawan ko ng matagal. Mula pa sa simula. Sakin na pala. Sabi ng doktor. Maari siyang gumising agad. O Mari. Hindi na siya magising magpakailanman. Dapat dumating na ang subpuena ng korte sa mga araw na ito. Huwag na. Ako na ang pupunta. Magbabayad ako para sa lahat ng ginawa ko. Magbabayad ako para sa lahat ng ginawa ko. Batay sa pag-aal. Si Chu Jiahe, Boss Chu pa rin ang magiging Executive President. Palakpakan. Ginawa ko ang pangako ko sa'yo. Nanay Mili, mabubuhay kaming maayos. Dadalhin namin ang bahagi ninyo.